Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakaata sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakabaka sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin ngayon ang pagbabasa sa liham ni Santiago. May 2 Santiago na apostol ni Jesus. Ang isa ay si Santiago na anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan. Ang pangalawa ay si Santiago na anak ni Alfeo. Marahil hindi sila ang sumulat ng liham na ito kasi hindi tinatawag ng manunulat ang kanyang sarili na apostol. Ngunit ang tawag sa kanyang sarili ay alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Marahil siya ang Santiago na kamag-anak ni Jesus at ang leader ng simbahan sa Jerusalem na kinilala ni San Pablo na haligi ng simbahan. Hindi tinutukoy kung sino ang sinusulatan ni Santiago. Ito'y address sa lahat ng mananampalataya, hindi sa isang lugar lang. Marami ang mga topics na tinatalakay dito. Mga topics na praktikal sa buhay Kristiyano. Kaya ang liham na ito'y isang magandang gabay sa ating buhay bilang mga binyagan. Isa ka sa karanasan natin sa buhay ay ang pagsubok. Wala naman sa atin na hindi sinusubok ng kahirapan. Maliwanag ang sinabi ni Santiago, na magalak tayo kapag tayo ay nakararanas ng pagsubok. Kasi ang pagsubok ay nagpapatatag sa atin. At lahat tayo maging matatag. At dapat tayong maging matatag hanggang sa wakas. Kaya sinasanay tayo sa katatagan sa pamamagitan ng pagsubok. Kung nahihirapan tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos.
at bibigyan naman tayo ng tulong sapagkat ang Diyos ay saganang mamigay ng kabutihan at hindi nanunumbat. Pero minsan, hindi natin natatanggap ang ating hinihingi kasi hindi man tayo matatag at matyaga sa mga paghihingi natin. Tulad tayo ng alon ng dagat na hindi stable. Paano natin matatanggap sa Diyos ang ating hinihingi na hindi naman tayo gaanong kumbinsido na kailangan natin ito at mahalaga ito ang ating hinihingi? Ilang beses, binabalik-balikan ni Santiago sa liham na ito ang tungkol sa mayayaman. Pinapaalaala sa lahat na ang kayamanan ay lilipas tulad ng bulaklak sa parang. Isang araw maganda siya at susunod na araw ay lanta na. Ganun din ang kayamanan at ang mayayaman. Mamamatay sila habang sila ay abalang-abala sa kanilang kayamanan. Kung babasahin natin ng buo ang liham ni Santiago, makikita natin na parang hindi makadugtong ang makanyang sinusulat. Maraming topics, palundag-lundag siya sa iba-ibang mga topics. Marami siyang sinusulat na mahalaga, pero walang koneksyon ang mga topics sa isa't isa. Siya ay nagbibigay ng mga aral sa mga maraming bagay. Mahalaga, pero hindi magkaugnay sa isa't isa. Bigyan ko lang ng diin ang unang aral niya, ang tungkol sa pagsubok. Nakakabigla ang simula niya. Maggalak kayo kapag kayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Hindi ito ang reaksyon natin sa pagsubok. Hindi tayo natutuwa kapag tayo ay may sinusubok. Nalulungkot tayo, natatakot tayo, at nagagalit tayo kapag dumadating ang kahirapan na dala ng pagsubok. Pero iba ang pananaw ni Santiago. Mayroong dahilan ang pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos. Yan ay isang training sa katatagan. Ang lahat ng training ay mahirap. Pero kailangan natin ito para tayo maging malusog. Kailangan natin ang katatagan upang tayo ay maging ganap hanggang sa wakas at hindi lang paminsan-minsan na mabuti. Pangmatagalan ang pagsasanay natin sa buhay. Kaya sa halip na iwasan natin o iwaksi natin ang pagsubok, tanggapin natin ito. Magdadala ito ng kabutihan sa atin. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng karunungan na makita ang iyong kamay sa mga pagsubok na dumadating sa amin. Patuloy mo kaming minamahal kahit na may kahirapan na dumadating sa amin. Kumapit sana kami palagi sa iyo na naniniwala na may kabutihan na dadalhin ang mga pagsubok sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.